Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Marami ka mang amo sa buhay mo o yung boss na tinatawag natin na kuminsan no, sa trabaho. Utos dito, utos doon, hindi mo na alam no, sa dami ng trabaho mo kung ano ang uunahin mo. Pero sa kabila niyan, di ba? Sa kabila niyan, nananatili ka pa rin kalmado o sinusunod mo pa rin kung alin yung tama. At sino ba talaga ang amo natin dito sa mundo? Ang pera ba o ang Diyos? O si Satanas? So yun po, no? Yun ang pag-uusapan natin na kung saan ay hindi ka pwedeng magmahal ng dalawang amo, no? May babala po dyan, yung ating Panginoong Yesus. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 24, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya magiging tapat siya at ang isa ay hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So napakalinaw po, no, kasi lalo na no pag nandun ka na sa tuktok ng tagumpay, marami ka nang narating sa buhay, marami ka ng pera. Minsan yan na po ang Diyos mo, no? Wala ka nang pakialam sa kapwa-tao mo, may humingi ng tulong sa iyo, hindi mo pinagbibigyan, o kaya mga na-addict ka na sa mga bagay na makamundo, tulad ng kasakiman, tulad ng sugal, tulad ng alak o ng drugs. Kumbaga, dito na yung nagiging amo mo. Wala ka na doon sa tamang, no? Sa tamang amo o yung Diyos natin, di ba? So, kung mapansin niyo po, no, yung mga bilyonaryo, mga milyonaryo, bakit ganun mayaman na sila, no? Tila ba gusto pa nilang yumaman? Saan nila dadalhin ng kanilang kayamanan? Hindi pa ba sila nabubusog? Wala ba silang satisfaction sa kanilang buhay? No? Hindi na sila satisfied. Bibili ng 5 kotse, sa ibang araw magiging 10, no? 20 hanggang sa dumami ng dumami. Ganun din, no? Sa mga bisyo, no? Hindi tumitigil sa illegal, nagiging lalo pang gahaman. So yun po, no, yun ang mga taong sinasamba nila ang pera, kayamanan, at kasikatan. Kaya po mahigpit ang warning, no, ng ating Panginoong Jesus. Pag ganun ka, hindi ka talaga makakapaglingkod sa Diyos. So, kumbaga, kapupuotan mo, sabi, di ba? Yung isa at iibigin mo ang kabila. Parang ganun, di ba? Iniibig mo yung mga bisyo, illegal, masasamang gawi, no? Gahaman, kapangyarihan, lahat na pong karangyaan. Pagdating sa other side, wala kang pakialam sa Diyos. Hindi ka nagsisimba, hindi ka tumutulong, hindi ka nagdarasal, wala kang pakialam sa mga nangangailangan, inaapakan mo yung mga tao. Parang ganun po, no? Ang nangyayari. Pero, kumbaga, ang nangyayari sa'yo, naging alipin ka na ng pera, kayamanan, at kasikatan. Hindi ka gaya kung magiging alipin ka, no? O susunod ka, mamahalin mo yung side ni Lord at kapupuotan mo naman yung masama. Yung tutulong ka sa kapwa, nagdo-donate ka, no? At nagpapakita ka ng mabuting asal, nagsisimba ka, nagdarasal. Kumbaga yung mga mabubuting gawi, nandun ka sa side na yun. Kaya yun ang mamahalin mo at kapapuotan mo naman yung mga masasamang bisyo na kung saan ay laganap nga dito sa mundo. Kaya kumbaga kung susunod ka sa Diyos, kapapuotan mo yung pera o yung kapangyarihan at kasikatan. No? Kung mayaman ka naman at susunod ka naman sa Diyos, ganun din po ang gagawin mo. Yung kayamanan mo, isi-share mo, gagawin mong kasangkapan para mapalapit sa Diyos, para magpasalamat sa Diyos.
Yun po, no? Ang talagang mamahalin mo ay ang Diyos. Kaya sa araw-araw po nating buhay, yan po ang ating lagay sa puso't isipan natin. At ay panalangin natin na sana ay mas manghibabaw ang pag-ibig sa Diyos at kapuotan ang masamang bagay. Di ba? O yung pera o si Satanas. Kaya sa mga kapatid po nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsakin pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubanan pong karamdaman. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. At ganoon din po sa pamilyang hindi nagkakasundo, nagkakagulo, hindi nagkakaunawaan dahil sa taas ng pride o kung mga ano pang bagay na kanilang pinagtatalunan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba at mapagpatawad sa bawat miyembro ng pamilya. Tigit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinuproblema pa, mga pambaon sa mga bata at kung ano pang pangangailangan. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. At lagi niyo kaming proteksyonan, pabantayan sa mga libo-libo mong anghel na laging sumusunod at gumagabay sa amin. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa kalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Christ. Amen. Thank you very much po and God bless.